Shekel, aswang, isa sa kilalang urban legend sa Pilipinas. Ngayong gabi, ating saksihan ang kwento ng isang tao sa piling ng aswang. Hoy patatas, may dalaw ka. Oo, kumain ka na. Wala kami napapala sa'yo. Mga ka-Shekels, magandang gabi. Ito si Boy Patatas at ngayon ay kami muling magbabahagi sa inyo ng kwentong katakutan, mga nakakilabot at mga hiwaga. So ngayong gabing ito ay meron daw ibabahagi si Master String Beans. Sir, Uy, marap ka na ba? nakaharap na ako. Ano ba yan? Baho eh, kaya nagano ako sir. New outfit na naman. Namatay ba yung kuryente kanina? Ewan ko. Bayad ba ng kuryente to sila? Hindi. Pag ganito ng ganito, baka magiging jumper na lang ata tayo ng kuryente nito. Hirap. Ganda pa ng nasa likuran natin, no? Oo, Yung emperador. sinadya ko talagang lagyan yan. Alright. Para malay mo, di ba, meron tayong makitang mga pagpaparamdam. Kaya yun. Oh, halimaw. Yung tao ba yun? Oh, nip. Ay, di, kurtina lang pala. So yun, mga ka-Shekels, ngayon, magbabahagi kaming muli ni Master String Beans ng isang nakapangingilabot at nakapanghihilakbot na kwento. So, sir, ikaw na ang do the honors. Ikaw Right. nang mauna. Kwentong ano naman to? Kwentong ano ba? Hindi to multo, hindi to engkanto. O mga impacto naman, no? Ito naman ay patungkol naman sa mga Hirap. kumakain naman ng karne to. Hindi naman cannibal. Pero familiar ka ba sa aswang? Ano Swam. bang nalalaman mo dyan? Oh, medyo lang ang info ko dyan eh. Basta yung aswang ang alam ko, yun yung mga kumakain ng tao daw di umano. Pero wala akong ganong detalye, sir. Ganong kapuli detailed kung ano nga ba yung aswang. Napapanood natin yan sa Oo. Shake, Rattle and Roll na Iba kasing aswang yung napapanood ko eh. hindi, yung sa base dun sa palabas na napapanood natin niya. Kumakain sila ng baby, mahaba ang mga dila, tik-tik, meron pa nga manananggal daw. No. Ang nakatakot dito yung manananggal ng lakas. Mga Yun baby. nga, yun yung pinapanood ko sir eh. Kaya nga nakakatakot yun eh. Ibang Yun talaga. nakapangingilabot yun sir. Yun talaga, nakakatakot. Yung aswang na yun, nanguubos ang lakas, limaw. Katakot yun sir, mapadaan ka sa dilim. Biglang may Oo, sisitsik bigat. doon. Yoko niyan. So bali, Pero at least noon, 500 agad yun sir. May 500 ka. aba, saka makakita ng daan ba? Hindi Pero naman hindi dugo. na sir, mababa na ngayon, 150 na lang. Ay, mababa. Mababa na ngayon sir. Wala na yung mga nung araw sir. Mga panganin eh, pang Gen Z ang presyo na yun. Oo sir, mga panjensi yan. So sa Bumaba. madaling sabi sir, ang ating ngayong ikukwento ay tungkol sa mga aswang. Oo, kaya nga nagdala ako dito sa Rambawang. Saktong-saktuan. Ito ah, may props ka pa ah. Kontra natin to, Boy Bangaw. Boy Bawang. Boy Bawang kay Boy Bangaw. Oh, yes. Ganda. Kung ano na lang pangalan lumalabas eh. Mumay mo. Pangulam mo rin yan sa mamaya. Pag wala ka, sir. Ganda to ah. Ganda ng kasan ito ah. Ba? Kasama ko Okay, dyan. okay to, Toasted bawang yan, sir. Toasted bawang. So sa madaling sabi sir, etong experience na to, tungkol naman din sa, naikwento lang din sa'yo ng Oo. pamilya mo. Hindi pa naman ako actually nakakita ng aswang. Pero kwento naman sa akin doon ng tatay ko pa rin. Ang daming kwento talaga ng tatay mo, no? Oo, laking probinsya. Isa talaga pag probinsya, maraming hiwaga. Umpisa ko na. Yung kwentong ito, nakwento lang din sa akin ng panong buhay pang tatay ko. Madalas yung kwento, madalas siya magkwento lalo pag nalalasing niya, yung kagaya ng mga nauna kong kwento. Madalang maraming kwento yan, lalo pag nakainom yan. Lahat ng mga nangyari sa kanya experience, lalo to, itong aswang na to. Naikwento lang din sa kanila, pero may lugar kasi po sa Cebu, taga Cebu po siya. May lugar po pala dito sa Cebu na tinatawag ding Naga. Kumbaga may Naga City sa Bicol, meron din po Naga Cebu. Ang lugar na to, well-known sa may mga aswang talaga. Yung haka-haka lang pala yung mga sikihor. Marami raw aswang. Mga kapis, gano'n. Pero wala naman daw pala. Inano lang din, masabi lang, may kwento lang, pero wala. Dito sa Cavite, daming aswang. Oo, ito yun. Diyan, nakatambay minsan sa mga palengke. Kahit sa atin, sir, gabi na. Oo. Umaga na ako matulog, di ba? Oo, yun. Ng aswang din yun. Daming aswang yun, bigat. Ayun, yung kwentong ito, yung dalawang bata na naglakbay at napadpad sila dito sa lugar na to.
Hindi ko alam kung nayon ba ito or syudad or masasabi natin parang barangay. Basta Naga Cebu. Batang ito, magkapatid, isang panganay, isang bunso, at sa pagod nila, layo ng nilakbay, layo ng nilakad, napadpad sila dito sa lugar na to. So bali, inabot na sila ng gabi. Inabot ng gabi. Pagkatok nila ng pintuan, gulat yung mga nandun sa loob na may kumakatok. Pagbukas sila, dalawang bata. Siyempre, laking tuwa nila at galak. Yung ngiti, umabot ng gantenga eh. Halos mapunit ang ano eh. Oh, bigat. Siyempre, tao yun, sir. Tao yun eh. Yung ano lang ba, yung katatawanan lang. Na Yung parang- ngiting ano, no? Punit yung pisngi. napunit. Sa Halos sa tuwa yun eh. Siyempre, sir, ano yun? Sariwa yun, bata yun eh. Bata. Sariwang mga karnit laman nun. Bago nangyari dito, pinakain sila ng pinakain. Pinakain sila, binusog sila. Halos talagang ano eh. Talagang Bagonat eh. lumaki yung Oo, tiyan, no? talagang yun pala Pasasa talaga sa pagkain. doon pala nakapagtataka na eh, di ba? Siyempre, napakabait ng ano, maayos ang pakitungo, pinakain sila, binusog. Siyempre, hindi mawawala yan sa atin, Filipino hospitality yan eh. Di ba? Oo. Tayong mga Pilipino, kilala tayo dyan sa Yan ang mga ano eh, yan ang mga tatak Pilipino. tatak Mga Pinoy yan eh. Very hospitable, mga Pilipino. So, bali yung nagtaka sila, Ano ba Tagalog mo? hindi ko rin alam, sir. Hindi kaya ano yun? Nasa hospital ka? Or pasyente ka? Ano ba yun, sir? Basta yun na yun, hospitable. Bala sila. Nakita ko lang sa Oo. mga ano yun, tik-tik na dyaryo. Alright. So anyway, yung ano, yung nagtaka na sila dito, yung pinatulog nung matutulog na sila, dahil lang plano kasi nila, sir, ginabi na sila eh. Pinatulog sila, dapat aalis na sila dahil nabusog na sila. Dahil magpapatuloy na sila ulit sa lakarin nila. Eh syempre nga, nagpakitang gilas. At dahil may motibo at may paka yung mga taong ito, hindi na sila pinalis. Ang nagtaka lang sila nung pinatulog na sila din sa kwarto na ito. Sa kwarto na. Nagtataka sila yung sahig, pulang-pula. Ay, floor wax. Hindi floor wax eh. Pulang-pula yung sahig ng higa nila. Pagsilip nila sa bintana, so bali mag-asawa lang to, sir, nung pinatuloy, mag-asawa lang, sama yung anak nila. Pagtingin nila sa bintana, laking gulat nila, ang dami-daming taon dumating. Yun ay nakakilabot na part. At pagtingin nila, parang ano sila, yung may pinapakuluan na, nagpapakulo na sa malaking kaldero, dun sa mismong labas. Doon na sila nagtaka. Kumbaga nagluluto. Ano na, siguro, mainit na tubig. Nagpapakulo na sila. Pero nagtataka sila, parang piyesta. Masaya sila. For sure naman, mga kamag-anak nila ito, kaibigan nila na ganun din lahi. Lahing aswang. Siyempre yung panganay, nag-iisip-isip na siya, ano meron? Ano meron? Kasi yung kapatid niya problema. Yung kapatid niya, sir, sa pagod at kabusugan, nakatulog na. Pero sana, ang gusto niya kasi mangyari, tumakas na sila. Dahil yung bintana, nabuksan niya yung bintana, na may nakita silang puno para konektado, sir. Doon sila umano. Doon sana sila, kumbaga makatakas. Yun yung magiging way nila para makatakas. Eh, sa pagod ng bata, hindi niya na nagawang ano. Kahit sino naman eh. At bata, di ba? Kahit yung ano rin Yung eh. bata, hindi niya na magawang umalis. Kumilos. O, di ba? O makatakas pa. Dahil sa tindi ng Hindi, tsaka hindi sa bata kasi, hindi siya nakakaramdam ng ganun eh. Eh, yung instinct ng panganay, Okay. malakas ang instinct niya eh. Parang may, Masama yung kutob ng oo, panganay. may something talaga eh. May kakaiba talaga sa pangyayaring yun eh. Yun lang. So, bali, yun na. Sa pagpapatuloy ng kwento, pinilit niya makatakas. Tumalon siya sa puno. Kasi kumakatok na eh. Kumakatok na yung ano. Yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Kumakatok na. Nakatakas siya. Pagtakas niya, Kasama yung kapatid. naiwan ang kapatid Yun niya. lang, oo. Naiwan yung kapatid niya. Yun ang nakakalungkot sa part na to. Pero nagpatuloy ang pagdiriwang. Yung kapatid niya nakatakas na panganay, nasa puno pa rin siya. Hindi na inintindi ng mga aswang kasi may isang bata na naiwan doon. Jackpot pa rin sila doon. Oo, Kasi may pagkain pa rin sila. Fresh meat eh. May pagkain pa rin. Niluto ang bata. Niluto, pinatay. At sa ano ko lang po, bilang pag-ano ko, ang tawag ba doon?
paglilinaw po natin ang mga aswang po, hindi po yan literal kakainin ka. Ang aswang po ay kinakain nila yan, pero niluluto muna nila pagkain. Kumbaga, akala ko pagsasadula yung sabihin mo. Ay, hindi. Paglilinaw lang. Paglilinaw para po ating sa mga aswang po, hindi po talaga sila nagbabagong anyo, kagaya ng mga napapanood natin, pero mapula po ang mga mata nila. At 150 yun, sir. hindi, mas matindi yun. Ang lakas nila, kasintumbas ito ng 3 tao, o 4 pa. At ang aswang po, sa sobrang lakas nito, madalas yan sila naglalaway din. Naglalaway na Baka may sila. rabies, no? Oo, higit pa. Pero talagang ano raw yan, hindi na mapakali pag gusto na kumain ng tao. Pero syempre, ang gagawin muna nila sa tao, papatay nila. Ang pinakamalasa sa kanila sa lahat ng part ng tao, atay. Yun ang iluluto nila. Iluluto nila yung bago nila kainin. Hindi yung sinasabi natin na parang may pagka-cannibalism sila na pagka-patay kakainin nila. Hindi. Iluluto nila yun kasi tao pa rin sila. Hindi, kumbaga cannibal pa rin, pero ang niluluto nila yung pagkain. Karne ng tao. Hindi hilaw, Pero hindi raw siya, meat. hindi raw meat na napanood natin na Oo, kinain ng kinakain. pilapak ng gano'n, di ba? So, Hindi yun, exaggerated mali yun. na lang pala. Mali yun. Hindi talaga siya totoong ano, upang sa paglinaw po ng ating kwento. At sa mga kwento pa pong naririnig natin, nang malinawan din po kayo mga ma'am, mga sir, mga ka-shekels. Yan. So, para mas malinaw yung impormasyon tungkol na sa aswang, no? So, bali nangyari, namatay ang bata, pero kinaumagahan, ang ginawa po ng batang panganay, nag-report po siya Sa pulis. sa pulis na, sa kinaukulan. Nag-report po siya, at yung bata, pinaniwalaan siya. Dahil yun ang nangyari talaga. Sinabi niya lahat ng details nila, sinabi niya lahat ng mga pangyari simula umpisa hanggang matapos to. Nung nasabi niya yun, hindi na nagotobili ang mga pulis. Sumugod na sila doon sa bahay. Siyempre sa kabusugan din ng mga aswang, busog na busog sila, masaya-masaya sila, nandun sila lahat sa bahay na yun. Hindi na nila nagawang umalis. Hindi sila umalis agad, hindi sila naging alerto. Lahat sila nahuli. Alam niyo ginawa sa kanila? Tinalian sila ng barbed wire. Naka-barbed wire lahat sila. Na habang naglilikot, iniikot nila yung lugar ng Naga, Cebu. Lahat ng aswang na nandoon nahuli, pinaikot sila na naka-barbed wire, tinorture sila. At ang isang pinakamasakit na pangyari sa kanila, sinunog sila ng buhay. Yun ang maganda, sinunog ng buhay. Kaya kilala ang Naga, Cebu, sa mga aswang na yan. Sa pangyaring yun. Kilala yun. Mga taong Kasi ang tatay ko po nakatira sa Alcoy, Pugalo, Cebu. Taga doon pala papa mo. Taga doon po talaga siya. Cebuano. At ang may naging ano pa siya, may naging karelasyon pa siya na naging aswang din. Ano din to yung ibang kwento naman po ito pero medyo i-relate ko lang. May naging karelasyon din siya. Parang ano po, apo siya nung aswang mismo. Apo siya. Pero hindi pa aswang tong babae. Hindi pa siya aswang. Kala ko Kumbaga, ganap na eh. Hindi pa. Aswang na. Hindi pa siya aswang, yung lolo pa lang. Pero alam niyo mga ka-shekels, mamamatay na kasi yung lolo, kailangan na ipasa yung kapangyarihan. Kapag pala sir, yung lolo lagi nagsabi, abutin mo to, gumaganon no, yung kamay. Yung pag-abot ng babae, may parang umiikot daw, parang dinidrill yung kamay niya. At pag-abot na yun sir, Aswang na yun. namatay yung lolo, Naipasa sa kanya. naipasa na sa kanya. Yun na nga, sinasabi nga sa hula. So, ganun pala, no? Totoo pala talaga yun. May ano rin sila, anting-anting po. Meron silang langis, may bote sila, na walang butas. Pero automatic yun napupuno yun. Meron din silang anting-anting, yung ibon na maliit. Lana ata tawag dun sa langis ng Ay, aswang. langis ng aswang. Tapos, sir, Para makalipad sila. Tapos sir, yung pag ipapakain sa'yo ng aswang yung pagkain na niluluto nila, iyanggaw ang tawag dun. Ilang naalala ko sa mga kwentong samot-sari ng Kapag kwento pinakain tungkol ka sa nun, yung aswang. pinakain ka nun, pwede kang may chance ka maging aswang. Yung yanggaw nga doon. Kasi yung sinasabi. ibon, may ibon yun sila. Nadudura yun, naisusuka yun kung ayaw mo na maging aswang. Pero yun talaga, yung kakayahan na yun para makalipad sila. Hindi literal magkakaroon ng pakpak, kundi lilipad sila, kaya nila makalipad. Ano man ang lugar, kaya nila puntahan. Hindi kaya dahil sir, sobrang mabilis sila kumilos o Hindi. mataas sila tumalon. Hindi. Lilipad talaga sila. May Pero kakayahan. hindi kagaya yung mga napapanood natin na kalahati lang yung katawan. Ay, hindi yun. Hindi. Walang ganun talaga. Pero kaya nila magpalit dahil nga sa kapangyarihang itim nila, kaya rin nila magpalit ng maging ahas, bakira mo, Shapeshifter. aso, o pusa. Daga sir, pwede. Pwede rin kung Pwede malaki. talaga. Kaya nila yun lahat, kahit mga manok.
kaya nila baguhin ang sarili nila dahil sa kapangyarihan na meron silang taglay. Tayo, hindi na tayo kailangan pang gumamit ng lana eh. O kaya maging aswang pa. Kasi ano na tayo eh, certified buhay daga na tayo eh. Dagang-daga na tayo sa hirap. Saya. Hirap itong tagulan na itong mga ka-shakers, tapos wala ka pang chicha. Inaabot kami ng ulan eh. Inaabot kami ng ulan. Pero sa madaling sabi, sir, yung ano ngang yun, yung kwento nga tungkol sa tatay mo na nakarelasyon niya, nakasama niya na matagal yung Oo, matagal din babae. nakasama. Pero yung panahon naging aswang na yung babae, hindi na nila nakasama. Hindi na, wala na. Wala na silang contact. Pero pagkakaalam nila na ano eh, namatay din. Oo, matay din. Namatay din. Meron pa nga siya kwento yung tatay ko eh, yung aswang daw. May ano yan eh. Kasi yung lalaki, nasa puno ng nyog. So bali kilala niya na talaga yung aswang na yun. Ang layo-layo, sir. Napakalayo. Isipin mo ang ano, nasa taas ka ng puno ng nyog, pero yung taong yun, isipin mo 3 kilometro pa. Sobrang Gaano kalayo yun? Malayo yun, 3 kilometro. Sobrang Nung nakita niya, pero pag tingin niya sa baba, nandun na sa baba. Di ba nakita niya yung aswang? Oo. Kilala niya, yung aswang na yun, kilala niya yan. Halimbawa ako, nakita ko yung taong yun. Na nandun na. Nandun na. Pero ang distansya pala namin, 3 kilometers o 5 kilometers siguro. Oo, 3 kilometro to 5. 5 kilometro. So ngayon, nung buwaba ako ng puno, andun na siya. Oo. So hindi mabibilis nga sila, sir. May chance dahil sa, yun nga, sinasabi natin. Oo, kanina. may kapangyarihan sila eh. Pag yun nangyari yun, pagbaba niya, nandun na yung aswang. Pagtingin niya, isang kisap mata lang din. Andun na, surprise. Pagbaba niya, kinausap niya pa nga maayos sa pakipag-usap. Kanina nandun ka lang, bago ngayon nandito ka na, sinakal siya. Sinakal siya, yung pala may pakay sa kanyang, patayin na siya. Kakainin Yung siya. aswang ang yun. Pero Siguro dahil, sobrang gutom din sa tao. oo. Pero dahil sa may karit siya, dahil nagbubuko siya eh. May karit sila, sir, or itak. Oh, Pero yung karit- tatay mo yun, yung may Hindi, dalang karet. ano yun yung kaibigan niya. Ay, yung kaibigan niya. Yun yung naikwento niya. May karit yung ulo. So, Pagka- nakuha ng tatay mo yung karet. Hindi, yung sa kaibigan mo. Yung may Sa dala siya, kaibigan. may dala na siya. Oo, kaibigan Kasi niya. nagbubuko siya eh. Nagbubuko, may dala siyang karit automatic. Pagkarit niya ng ulo, lumipad yung pinaka Katawan. yung katawan. Lumipad yung, so bali, Naiwan yung ulo. lumipad yung katawan, kinumagahan, buo na ulit eh. Eh, di ba naiwan yung ulo? Naiwan yung ulo, pero kinumagahan, syempre napatakbo na rin siya. Hindi niya na para alamin kung nadali niya ba yung ulo. Kinumagahan, buo na ulit, nakabit niya. Lupit, no? Kasi dahil nga doon sa langis, yun yung healing ointment nila. Grabe. Mala Wolverine pala yung sir eh. Healing ointment ng mga sobrang yan. So bale, yung sinasabi ko sa iyo ng kaibigan ng tatay ko, may kapangyarihan din pala sir na kumontra. So ibig sabihin, hindi ko alam kung mambabarang din siya or may mga dasal din siya ng mga Latin. Kasi nagkaroon sila ulit ng enkwentro. Alam mo ginawa niya? Dahil alam niyang pepestin siya ulit ng aswang na yun, hindi siya titigilan ng sila mamatay eh. Ang ginawa niya, dahil may alam siya mga dasal, nagkaroon siya ng dasal noon, sinaksak niya yung niya, ginamit niya doon, sinaksak niya rin yung puno ng saging. Ang nangyari doon sa pinakaswang, yung sugat na dapat di ba, humilom, pero may sugat na pala yun sir, dahil dinasalan niya. Nagkaroon ng nana, yung leg nun, Na-infection. na hindi sa nangyari sa infection eh. Yung nanang yun, pumutok, pagputok, puro uod. Yun ang kinamatay ng aswang na yun. Bali, pagputok ng nana, may uod na. Puro uod, hindi pigsa eh. Hindi pigsa, hindi mga kung anong lumabas, kundi buhay na uod eh. Nauud siya, yun nga, nakontra siya. So, maaari nga, sir, na ano yun, yung magot kung tawagin yung mga uod na yun. Hindi natin alam kung ano. Pero yun. hindi natin alam kung ano yung eksaktong tao. Pero nakakadiri na nakakatakot. So, isipin mo, ganun pala yung ability nila, no? Kaya pala nila na mag-regenerate. Tapos kaya din pala nila na yung lakas pala nila no? Sa ganung bagay. Meron pa silang kakayahan, yung isa pa. Meron pa silang alaga. Familiar kayo, well known sa lugar na ito, Sigbin naman. Sigbin. Sigbin, ano rin yan, pamusong ano rin yan, Pero iba kwento. itsura nun, iba talagang itsura. Yung Sigbin na yun. Pero no, sa madaling sabi pala, yung palang Sigbin, no, isa rin sa mga ano yan. Alaga rin nila. Mga alaga Alaga rin rin pala nila, nila, no. Kapag may Sigbin, kapag nagpailaw yung, kumbaga nagsindi ng ilawan, yung basta pag may Sigbin, natataranta lahat, kambing, manok, hindi mapakali mga baboy. Humihiyaw. Oo, sa probinsya. Alam na nila na may Sigbin. Kasi yun, sir,
kumukuha ng mga kapwa hayop din para kainin niya. Yun ang ano niya, gutom lagi yun. Gutom lagi yung sigbin. Bigat. Itsurang aso siya pero halimaw eh. Yun ang pamosong ano, na alaga raw ng aswang. Hindi ba mga hawigan ni Mr. Rotten yun? Ay, hindi ko alam. May iba na kinakain naman nun. Na ano eh, Buhay sa naalala bagay, ko yung pareha ano silang buhay, kumakain ng buhay eh. Oo, naalala ko kasi yung intro nun eh. Oo nga. Yung alam niyo na kung saan ako mahilig. Medyo ano eh, Parehas laman pala kinakain. malasigbin din pala ang dating nun. Ugaling sigbin yun. Mga ka-Shekels, isang maulan na gabi sa inyo. Lagi tayo mag-ingat kasi lakas ang ulan ngayon. So salamat mga ka-Shekels, hanggang sa dulo ng video to ay nakasama namin kayo. At salamat dahil sa walang sawang pagsuporta ninyo sa mga video namin. Huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel muli. Ito sa Boy Patatas at isang nakapangingilabot na gabi sa inyo lahat. Bye-bye!